Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Pangkapayapaan! Usapang Pangkapayapaan! Isang mapagpalang hapon sa ating lahat at magandang araw, Northern Luzon. Welcome po muli sa ating programa, ang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Sa ngalan po ng ating Commanding General, Philippine Air Force, Lieutenant General Stephen P. Pareño, Philippine Air Force. Sa ating Commander, NOLCOM, Lieutenant General Colonel G. Buca, Philippine Air Force. Butiing Wing Commander, Tactical Operations Wing, Northern Luzon, Brigadier General Rocky J. Binag, Philippine Air Force. At sa pangunguna po ng aming Director for CMO, Major Jacqueline Ho Jimenez, Philippine Air Force. Ito po ang programa magbabahagi sa inyo ng siksik at makabuluhang informasyon na may kinalaman sa pagsulong natin ng kapayapaan at kaunlaran. Ang programang ito ay kasalukuyan ding mapapanood sa Facebook page ng Taunol. I-search nyo lamang po ang Up Northern Luzon. Sa pagsisimula, ang aming Director for CMO, maaari po kayong bumati sa mga nakatangkilik ngayon at ipakilala ang mga makakasama natin sa araw na ito. Magandang hapon at magandang buhay po sa ating lahat. Sa ating mga tagapakinig at tagatangkilik, magandang hapon po sa ating lahat. Ang programang ito ay napapakinggan din po sa radio stations ng DZTC Radio Filipino Tarlac tuwing Sabado ng alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali at sa GBAM 792 tuwing Sabado alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. At lumalawak na po ang naabot ng Up program, hindi lamang po sa Northern at Central Luzon. Napapanood at napapakinggan na rin po ang ating programa sa iba't ibang bansa. At regular po natin kasama ang ating mga kababayan na nasa California, Canada, Dubai, Hong Kong, Taiwan at Saudi Arabia. At kasama po natin ngayong hapon sina Director William Beltran, ang Regional Director ng Philippine Information Agency Region 3, Ms. Jaglaira D. Costamero. Kasama din natin sa PIA Region 3, si Sir Emil Carion, ang ating freelance media TV producer, at ang ating resource speaker na si Attorney Richard R. Laos, ang Director ng Securities and Exchange Commission ng Tarlac Extension Office, na formal pong ipapakilala sa atin maya-maya. At nais rin po nating batiin sa ating programa ang mga Philippine Air Force units na nasa area of responsibility ng Northern Luzon Command. Dito po ang Air Defense Command, Air Logistics Command, Air Force Reserve Command, 14th Maintenance Wing, 420th Supply Wing, 5th Fighter Wing, 355th Aviation Engineer Wing, 17th Special Operations Wing, Air Force Research and Development Center, 2nd Air Reserve Center at 600th Air Base Group. Meron din po tayong mga kasama ng mga reservists ng 1st at 2nd Air Force Wing Reserve at mga non-government organizations tulad ng Kaakibat Civicom, Estet VIP, Christchurch Ortigas, New Clark Cyber, Elite Security and Investigation Services Corporation, Hong Kong International Christian Life Center, at ang Clark Metro Eagles Club. At kasama rin po natin sa ating programa ang ating Tactical Operations Groups 1, 2, at 3. At katuwang din po natin sa ating programa ang First CRG, CRS, AFP. At Sir Will, sa pagkakataong ito, maaari nyo na po ipakilala sa atin ang ating resource speaker at pangunahan na rin po ang ating talakayan. Salamat po. Maraming salamat sa iyo, Major. At magandang hapon po sa lahat ng ating mga kasama ngayong hapon dito sa ating programa. Lalong-lalo na po binabati natin yung mga masusugid natin tagapagtangkilik ng Up Northern Luzon. Masamang pagpalang hapon po sa inyong lahat. Major, bago ko ipakilala yung ating panauhin, siguro gusto ko lang muna i-congratulate yung Philippine Air Force natin, no, dahil dumating noong pinasinayaan, no, parang inaccept na, binless na rin yung bagong dating na C-295 medium lift aircraft na pwedeng magamit ng ating Philippine Air Force for their in the exercise of their duty. So nakakatuwa lang, no, na yung Pangulo natin fully supportive
fully supportive yung ating Pangulo sa modernization ng ating Armed Forces of the Philippines at malaking bagay yung mga bagong kagamitan na natatanggap ng ating mga kasundaluhan, no, para sa pagtatanggol ng ating mga mamamayan. Yes. Anyway, Major, ang usapin natin ngayon medyo mahirap eh. Ako nga hindi ko pa maintindihan. So kailangan natin talagang ma-explain maigi ng ating panauhin ngayon kung ano yung pag-uusapan natin. Pero napakahalaga nito, Major, on the aspect of development, no? And at the same time, peace. Kasi lalo naman alam naman natin na marami tayong mga kababayan na until now nade-deceive ng mga investment scams, no? Ano ba yung role, ano ba yung mandato ng ahensyang ito pagdating sa mga ganong usapin? Papakilala ko na yung ating panauhin po ngayon, makakasama natin sa ating talakayan, ang director po ng Securities and Exchange Commission Tarlac Extension Office, si Attorney Richard R. Laos. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa aming programa. Magandang hapon po, Sir Will, at siyempre lalo na po sa ating kasundaluhan at gayon na rin po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa. Alam po natin na malawak na ang ating nasasakupan. At siyempre isa pong malaking pribilehiyo at karangalan po sa amin ng maimbita sa ating programa upang makibahagi po sa usaping kapayapaan at pagunlad po ng ating minamahal na Pilipinas. Attorney, actually we invited you for this because alam natin na marami sa mga kababayan natin siguro alam kung ano yung Securities and Exchange Commission by name, pero hindi alam kung ano ba talaga yung serbisyong makukuha ko dito sa ahensya ng pamahalaan na ito. Attorney, ano po ba yung mandato ng Securities and Exchange Commission at ano-ano po yung mga serbisyo na nakapaloob sa mandatong ito? Yes, Sir Will, no? Alam natin yan na marami po sa ating mga kababayan ang hindi pa nakakaalam kung ano yung Securities and Exchange Commission. Maaring naririnig lamang nila o pwedeng nakapagrehistro na sila sa aming opisina pero hindi nila alam kung ano talaga yung mandato ng ating opisina. Ang Securities and Exchange Commission ay National Government Regulatory Agency na charged with supervision over corporate sectors. Siyempre, pag sinabing corporate sector, siya po yung mga korporasyon, no? Na nakikita po natin sa mga nagbi-business at hindi po nagbi-business, no? The Securities and Investment Instrument Market, no? Tayo rin po yung nagre-regulate niyan, like yung Philippine Stock Exchange, so kahit sino pa man na mga korporasyon, so individual na nagbebenta ng investment contract na tinatawag o nanghihikayat ng publiko na mag-invest sa kanilang kumpanya, no? At syempre, gayon din yung capital market participant, yung mga taong involved dito na nanghihikayat ng investment sa publiko. At pinoproteksyonan din natin ang publiko sa kanilang pag-i-invest. Alam naman natin pag sinabing public yan, parang kabandayan ng bayan na dapat ang pera ng mamamayan ay hindi mapunta sa walang kabuluhan o sa bulsa lamang ng iilan o ng pribadong tao, kung hindi ang perang yan ay sana'y na-invest sa tamang paraan o nagkakaroon ng business at nakakatulong sa paglago ng ating ekonomiya. So sa suma, ang mandato ng Securities and Exchange Commission ay capital market regulation at company registration. Kagaya ng nabanggit kanina, kapag sinabing capital market regulation, Sir Will, kasama na rito, no, yung mga tinitingnan ng Securities and Exchange Commission, mga kumpanya o individual na nag-o-offer o nangihikayat ng publiko na mag-invest sa kanilang kumpanya, no, o sa kanilang produkto. So kapag ang isang tao, ang isang kumpanya ay nanghihikayat ng tao o nagre-recruit ng tao na mag-invest sa kanya, yan ay regulated dapat ng Securities and Exchange Commission at merong kaukulang lisensya na dapat kunin sa aming tanggapan. At maliban pa dyan, meron tayong tinatawag na company registration. Alam na alam po natin yung company registration, siyempre, yung pagre-registro ng mga kumpanya, no? At pag sinabing kumpanya,
Sir Will, meron tayong non-stock and stock corporations na tinatawag. Sa madaling sabi, kapag sinabing stock corporation siya, ito yung mga nagbi-business, no? Mula sa maliit na nagbi-business hanggang sa malaki, no? Hindi lang corporations, pati partnership sa atin, no? Yan yung mga company registration. At pag sinabi naman non-stock corporations, ito yung mga hindi naman nagbi-business na kagaya ng mga organization, association, mga civil societies, organizations na tinatawag natin na gustong tumulong o merong adhikaing makatulong sa kapwa o mapaunlad yung kanilang interest at maipagtanggol ang kanilang karapatan. So yan yung mandato, Sir Will, ng Securities and Exchange Commission. So, attorney, no, parang tama ka, you were right in saying na kapag yung isang tao, lalo na kung hindi ka naman talaga ganun kayaman, pero you're very much interested into investing, no, into something na sa tingin mo ay mapapakinabangan mo in the future, napakahirap, no, na parang you just want to invest and yet minsan naloloko ka pa. So, but you mentioned, attorney, no, yung capital market regulation as part of your mandate. Ano ba yung mga kumpanya na re-regulate ninyo? I mean, anong mga activities ng mga companies na ito? Sir Will, no, yung mga activities ng kumpanya, kapag ang isang kumpanya ay nag-o-offer ng investment sa publiko, like yung mga nanghihikayat o mag-invest kayo sa amin at ito yung mga posibleng maging tubo o interest na yung pera nyo, mga ganyan, no? Like sa madaling sabi, isang magandang halimbawa niyan, Sir Will, yung Philippine Stock Exchange, no? Yung mga San Miguel Corporations, yung mga hindi tayo nagpo-promote pero sinasabi lang natin sa mga tao kung ano yung mga legitimate, no? Mga legitimate. Bilang illustration lang kung para malaman lang kung ano yung may paliwanag at kung ano yung isang mandato ng aming tanggapan na capital market regulation. So kagaya ng mga PLDT, mga ganyan, no? Yung mga nag-o-offer o nanghikayat ng publiko at mandato ng batas na mag-offer sila ng maglaan sila ng kanilang kita o ng kanilang investment sa publiko upang makatulong at yung mga kita nila ng malalaking kumpanya ay nakakabahagi din yung publiko. So yan yung mga sa Philippine Stock Exchange, no, karamihan. At siyempre hindi lang sa Philippine Stock Exchange kasi meron din tayong mga kumpanya na hindi listed sa Philippine Stock Exchange but kailangan nilang mag-secure ng lisensya sa Securities and Exchange Commission upang sila ay makapanghikayat ng publiko na mag-invest sa kanilang kumpanya. Sir Will, no, maraming mga guidelines yung SEC patungkol dun sa pagsisecure ng lisensya. At alam na natin, sabi nga natin kanina, kapag publiko ang involved sa pag-i-invest ng pera sa isang kumpanya o alinmang tao, ay ang SEC, no, mabilis yan na pinoprotektahan talaga yung publiko o individual para masiguro ng investment na kanilang nilalaan, no, o ina-aspire ng publiko ay tama at lehitimo. So, Sir Will, pag gusto mong mag-invest o isang kumpanya na gusto niyang manghikayat ng publiko na mag-invest sa kanya o kumuha ng investment o pera sa publiko, nangangailangan siya siyempre ng una ng registration, no? Yung primary registration na tinatawag natin bilang isang kumpanya, certificate of registration. Other than that, kapag nagkaroon na siya ng certificate of registration, isang lang yan, no? Regulatory measures ng batas para ang isang kumpanya ay maging isang tao, meron siyang legal personality na tinatawag o magiging juridical person siya, no, sa madaling sabi. So kapag siya ay meron ng legal personality, bago siya makapanghikayat sa publiko, kailangan muna niya ng secondary license. So yung secondary license o tinatawag nating registration statement na alinsunod sa Securities Regulation Code. So yung registration statement na yan, kakaiba yan dun sa primary license. Yan yung tinatawag nating secondary license. At syempre maliban sa secondary license na ino-authorize ng Securities and Exchange Commission na ang kumpanyang yun ay pwede siyang maghikayat ng publiko na mag-invest sa kanya,
Yung tao naman, Sir Will, yung tao na manghihikayat, kailangan rehistrado din yan sa SEC. Kailangan meron din siyang lisensya, yung tao mismo. At yung produkto, siyempre, na binibenta ng kumpanyang yan o ng tao. When we say products, of course, we're not talking about tangible products that we usually see in SM, supermarket, etc. But these products are investment contract. At pag sinabing investment contract yan, medyo malawak yan, no? Parang investment instrument, isang papel na merong kaakibat na halaga sa pera. So kapag ang tao ay hinikayat mo na mag-invest sa iyong kumpanya, kailangan yung mga 4 na lisensyang ito ay pasok, no? At aprobado ng SEC upang maging lehitimo yung panghihikayat mo ng investment sa publiko. Kaya ito karamihan, no, Sir Will, dito bumabagsak yung mga investment scams. Alam natin wala silang definidong produkto, definidong business, hindi konkreto yung kanilang proposal, kaya hindi sila pumapasa dito, Sir Will, no? Kaya wala silang ganito. O pwede nilang pekihin pero definitely hindi sila papasa sa regulation ng SEC. Kaya marami sa ating mga kababayan ngayon ang medyo natatangay, no, dahil sa mga pangakong ito, no, ng mga scammers. Kaya ito yung puspusan at pangunahing trabaho ng SEC ngayon upang maging zero, no, yung mga biktima, upang ni isa sa ating bansa o sa ating mga mamamayan ay maging biktima ng investment scam. Pag-usapan natin yung investment scam, no, attorney, mamaya, later. Pero gusto ko lang i-capitalize, i-take advantage yung presence ninyo to talk about the capital market. Alam nating lahat na marami tayo, kumbaga majority, no, sa economy natin, especially at the local economy, marami sa ating mga investors belong to the micro, small, and medium enterprises. Alam ko meron kayong programa or assistance or services na nakatuon, no, para matulungan, maasistihan yung ating mga micro, small, and medium enterprises for them to have easy and accessible funding options in the capital market. Yes, tama ka, Sir Will, no? Hindi lang yung mga malalaking kumpanya yung merong siyempre kakayahan na magkaroon ng malawak na kasanayan at gayon din pondo para sa kanilang investment, no. Tinutulungan din natin yung mga small micro enterprises, no. Para sa mga ganitong mga aktibidad na po pwede nilang gawin sa kanilang mismong business, no. Marami tayong mga kaparaanan o paraan upang sila ay makakalap din ng investment sa publiko na kailangan din autorisado ng aming tanggapan o ng Securities and Exchange Commission. So, katunayan nga, meron tayong napipintong dito sa Tarlac, no, o sa Pampanga, kaya sa ating mga nasasakupan na programa patungkol dito, capital market development natin, program, upang maituro sa ating mga kababayan at syempre upang sila ay magkaroon ng ideya kung paano palaguhin at palakihin ang kanilang business. Sir. Napakaganda nun, attorney, no? Kasi isa, I think, sa mechanism ninyo, sa mechanism by which na i-implement natin yon for our SMEs, no, to have accessible funding options in the capital market is crowdsourcing, crowdfunding. Crowdfunding, no? I think maganda to. Pero pag-usapan din natin kasi baka meron din tong crowdfunding na ito, baka meron ding mga kumbaga on the sidelines, meron ding mga negative implications for our investors. Ano po ba yung crowdfunding, attorney? Yes, Sir Will, no, kung saan yung isang entity, isang corporation ay po pwede siyang mangalap, no. Yung mga gustong mag-invest na mga individual po pwedeng ibigay nila yung pera nila o ibahala parang as in a form of investment sa isang kumpanya na merong isang platform na crowdfunding. At yung kumpanyang ito
siya yung mag-i-invest sa kanilang pera. So not necessarily mean na napakalaki ng pera mo bago ka makapag-invest. Pero siyempre, regulated yan ng SEC. Alam naman natin na hindi papasa yung mga kumpanya na walang lisensya o walang definidong programa patungkol dito sa business o sa business activity ng crowdfunding. Oo. Pero napakahirap din siguro, attorney, no, kung hindi ka masyadong maalam talaga when it comes to sino ba yung mga registered na pwede mo pagkatiwalaan sa iyong mga investments na ito, especially if you come from if you belong to the public and you want to invest a little of your resources, no, dun sa isang kumpanya or isang entity. How would people know that yung mga investments na to or investors are nangangalap ng crowdfunding are registered? Yes, Sir Will, no. Actually meron tayong app, no, CheckSec app. Na pwede nating i-download sa ating mga cellphones upang makita, no, yung mga pwede nating mapagkakatiwalaan o yung mga lihitimo, not necessarily mean na kapag nandyan sila kikita ka, kasi sa mundo ng pagbibusiness kung minsan merong loss, 'di ba? Merong kikita naman. Yun lang yung mga rehistrado. Alam natin na itong mga business na to ay may mga potential na pwedeng makatulong sa tao at pwedeng kumita, no? Yan yung mga isang pinopromote ngayon ng aming tanggapan, no, para makatulong nga sa ating mamamayan. Maliban pa diyan, siyempre yung check-up natin, pwede kayong tumawag sa aming opisina upang malaman, no, kung yung yung kumpanya kung saan kayo nag-i-invest o kung saan kayo nakikipagkontrata ay rehistrado sa aming tanggapan at lihitimo ba sila na tumanggap o manghikayat ng publiko para mag-invest sa kanila, no? Pwede tayong tumawag sa aming opisina at syempre madali lang 'yan. Yung numero namin, no? Basta sa ating computer at meron tayong Wi-Fi o mobile data. Meron tayong signal, no? I-type lang natin, no, www.sec.gov.ph upang ma-access natin yung website ng SEC. At doon pwede natin makita rin yung mga kumpanya at gayon din, no, yung mga numero ng mga departamento sa aming opisina, yung in charge diyan o yung mismong mga opisina, no, like sa amin Tarlac Extension Office, upang mapagtatungan ng mga kumpanya na kung lihitimo ba sila o hindi. Isang mahalaga gampanin, no, ng mga investors natin, attorney, is really to check and validate kung yung mga kung saan sila namumuhunan are legitimate and registered. So unang-unang step dyan siguro, if they are registered with SEC, mga ganong klaseng bagay, dapat tinitingnan natin ng ating mga prospective investors yung mga ganyang klaseng mga legitimate documents, no, that would show that these are really legitimate entities operating in our country. Attorney, of course, merong mga do's and don'ts, no? Let's say for example, gusto ni Major Jackie na mag-invest. Ano yung mga do's and don'ts na kailangan niyang gawin para hindi siya mabiktima, no, ng mga illegal entities? Siyempre yung alam naman natin at palagi naririnig, no, yung pero kung minsan hindi naririnig ng iba pero hindi ina-apply, yung too good to be true, no. Pag nakita natin too good to be true yan, no, nangangako ng kita, no, 5%, 10%, 20%, kung minsan 50% pa nga, no, ay kailangan na nating mag-imbestiga at kailangan na nating magkaroon ng kaukulang pag-iingat sa ating sarili para mag-invest. Sa mundo ng pag-i-invest, syempre walang sigurado. Although meron tayong tinatawag na feasibility study, meron tayong mga ginagawang pamaraan para hindi malugi ang ating business, pero syempre walang nangangako na business entity na magkaroon ng kaagarang tubo, no? So kapag meron pong ganyan na nangangakong tubo, pag merong ganyan na
lalo na malaki, no? It's too good to be true yan na tinatawag natin, and not actually probably but definitely it's false, no? Kasi nga walang ganyan, no, sa mundo ng pagbibusiness, at nakita rin natin yan sa mga malalaking kumpanya na hindi sila nangangako ng tubo o ng mga ganyang klaseng eskema, no? Dahil nga hindi ka panipaniwala at hindi kikita talaga yung pera mo ng ganoong kalaki sa mundo ng business. So kaya kailangan, no, kapag nakita na natin yan, mag-isip-isip na tayo. And other than that, even yung proposal nila sa atin tangible siya, pwede siyang possible siya, no? Tingnan din natin kung rehistrado to sa SEC. At yung registration na sinabi ko po kanina, hindi lang yung certificate of registration o yung primary license, no? Pati na rin yung secondary license na tinatawag natin, yung registration statement ng korporasyon na otorisado ba siyang manghikayat ng publiko na mag-invest sa kanila. At maliban pa dyan, yung tao mismo na nanghikayat, no? Hindi yun lang yung kumpanya, pati yung tao mismo o yung agent nila, yung broker nila, yung dealer nila kung lisensyado sa aming opisina, at yung products na kanilang binibenta. When we say products, of course, sabi natin, hindi ito yung nakikita natin sa parang araw-araw na nakikita natin sa palengke, supermarket, department store. Kung hindi, ito yung investment contract na tinatawag natin, no? Yung mga shares of stocks, no? Pangkaraniwan bonds. Yan po, no? Isang pag-iingat, no, sa atin, at alam naman natin na maraming eskema. Yung mga scammers po kasi, Sir Will, napapansin natin, nag-i-innovate din sila eh. Kung tayo ay nag-iisip ng paraan para mahuli sila, para mapigilan sila, sila rin ay nag-iisip ng paraan upang sila ay madaling makahikayat ng publiko, no, at makakuha ng pera sa ating mga kababayan. So, related yan, relevant yan dun sa crowdfunding, no, attorney, no? Baka yung crowdfunding is ginagawa ring scheme ng mga, let's say for example, illegitimate na mga entities or corporations na nanghihikayat ng ating mga kababayan to invest in them. Kasi alam natin na, halimbawa, yung mga micro, small, and medium enterprises natin, attorney, napakarami niyan eh. In our economy, in our national economy, they account for about 99%, no, ng total businesses natin in the country. So, imagine natin yung labor force niyan, napakalaki din. Major Jackie, napakalaki na nung local workforce ng ating mga micro, small, and medium enterprises. So, given all this, napakahalaga na nase-secure natin yung mga workforce na ito. Kasi maliliit na workforce lang to eh. And if they will be victims of fraud, no? Because yung mga panluloko ng ibang mga corporation or companies just for our kababayan to invest in them, it will be a disservice to all of them. So napakahalaga na before investing, we also do our research, kung ano bang korporasyon yan or kumpanya ang sinasamahan natin or kung saan tayo nag-i-invest. We also need to do, kasi attorney, di ba, yung bang networking, yung mga may downline, is it part of your, do you also regulate all those? Are those legitimate in the first place? Kailangan nating i-classify kung yung mga downline na yan ay multi-level marketing or pyramiding, no? At siyempre kapag sinabing pyramiding yan, makikita natin may mga recruitments. May mga recruit ka ng dalawa, o yung mga na-recruit mo, kailangan nilang mag-recruit ulit. So in that case, makikita pala natin, no, hindi siya legitimate multi-level marketing, but it's a pyramiding scheme na ginagawa ng mga scammers. At kumikita sila, although merong products as their front, no, para to hide their illegal activities as legitimate traders, no. Pero kung mapapansin pala natin ang primary intention or purpose pala ng ganitong modus ng mga scammers ay recruit, no? Kapag ang isang tao ay kumikita dahil sa recruitments, hindi dahil sa pagbebenta ng products,
yan po ay pyramiding scheme, no? Yan din po ay nire-regulate ng SEC. At classified of course, since it is pyramiding scheme, na meron kasing parte yung tao, no? After niyang mag-invest o after niyang bumili, meron siyang hinihintay na kapalit dun sa binili niya, no? Not actually the usability of the products, but also yung kapalit na as interest or as profit na binigay niya dun sa kumpanya o kaya as commission dahil dun sa recruitment, no? Yan ay nire-regulate din ng SEC. Yan po ay bawal na bawal at considered as pyramiding, sir, no? Actually, multi-level marketing is not illegal per se, no? But this multi-level marketing, if you twist it a little and make it as pyramiding, no? That is the time that multi-level marketing, no? It will become illegal because you are using it to hide your illegal activity as pyramiding. Mm-hmm. At least meron tayong idea, no, somehow kung paano natin maiiwasan yung mga let's say parang scam na rin yan eh. Talking about investment scams, attorney, ano ba yung mga, kasi I'm sure you also conduct financial literacy and investor education campaigns in your agency, no? Yung agency ninyo nagko-conduct din ng mga ganyang klaseng education and awareness building campaign. So, when it comes to investment scams, paano ba natin malalaman na yung modus ng mga, kasi marami, di ba? Like, marami sa mga sa online, especially with the advent of the digital world. Marami na tayong mga investment scams na ganito. So, paano makakaiwas yung ating mga kababayan sa mga investment scams? So, Sir Will, no, ulit lang natin, no, yung dalawang scams na popular sa atin ay ang pyramiding scams at Ponzi scheme, no. Kagaya nga ng nabanggit natin kanina, before you invest, you investigate first. Yan, bago tayo mag-invest, mag-imbestiga muna tayo. Dahil kung minsan, no, hindi lang tayo yung nabibiktima, kung hindi pati na rin yung mga nire-recruit natin o pati na rin yung mga taong nasa paligid natin o yung mga nire-refer nating tao. At hindi natin alam kung minsan dahil sa kakulangan natin ng kaalaman ay hindi lang pala tayo nanghihikayat, no? Hindi lang pala tayo nag-encourage din ng tao na mag-invest, kung hindi dahil dun sa ganung kaparaanan, hindi lang tayo nabibiktima, kung hindi tayo mismo pala ay nagiging perpetrator na, no? Nagsasagawa na rin tayo. Ganitong illegal activity na hindi natin alam dahil sa kakulangan ng kaalaman at kakulangan ng edukasyon patungkol dun sa financial literacy. So kaya tayo po ay mag-iingat, no? At siyempre, ang ginagawa po ng SEC dyan ay mas po tayo ngayon, preventive kesa sa prosecution, no? Kapag prosecution po kasi, na yan, labanan na yan, nangyari na. Although siyempre wala pong pinapalampas yung SEC sa prosecution. Kapag nabalitaan po ng SEC yan ay at merong pong complaint, no? At merong tao na katuwang na po pwedeng mag-prosecute doon sa mga scammers ay pinoprosecute po ng SEC yan. Pero mas focus po tayo, no, sa tinatawag po nating prevention, yung investor education nga, Sir Will, na tinatawag natin. Kasi kapag na-educate natin yung tao patungkol doon sa investment scam, na warningan natin siya, so magkakaroon siya ng kaalaman kung ano ba yung scam at kung ano yung hindi scam. At kung nagkaroon siya ng kaalaman o ng impormasyon patungkol dun sa investment scam, malamang ay hindi na maniniwala yan sa mga nambibiktima. Malamang ay ang taong yan, no, natatakot na rin siya, baka siya mismo makasuhan kasi nga nagiging vehicle o nagiging kasangkapan din siya, instrumento ng mga scammers na mang-scam pa ng tao kahit hindi nila alam. So, kaya malamang matatakot na sila, malamang magkakaroon na sila ng caution o pag-iingat sa kanilang sarili para mag-invest, no, sa ibang tao. At gayon din, siyempre naman, no, maliban dito sa ating puspusang investor education, actually nationwide yan, Sir Will, no, sa lahat ng extension offices at gayon din sa ating
national office o main office na puspusan ang ating kampanya laban sa investment scam. At makikita din natin, no, marami po tayong mga advisories sa SEC. Yung advisories na yan, siyempre makikita natin yan. Inuulit po natin sa sec.gov.ph, sa website po ng SEC. At gayon na rin po sa ating Facebook page na SEC Philippines. No? Marami pong mga advisories, paalala yung SEC patungkol sa pyramiding scheme at Ponzi scheme para ni isa sa ating mga Pilipino ay walang maging biktima at walang masayang na pera. Kasi sa balita, di ba, Major, Attorney, sa mga bali-balita natin, napapanood sa TV, ang dami-daming nabibiktima talaga ng mga scams na yan. So parang, alam ko naman, yung bubang mga, let's say for example, Attorney, yung mga fraudsters na tinatawag natin, no? yung mga scammers na to, na napatunayan na natin talaga na hindi lehitimo yung operations nila. Available ba yung list ng mga ito sa inyong portals din? Yes, Sir Will, no, nasa sec.gov.ph, nasa advisory natin 'yan, no. Marami yang listahan at nakalista po diyan yung mga advisories natin, yung mga kumpanya na nag-o-offer ng investment sa publiko. At maliban pa dun sa advisories, may mga cease and desist order na rin natin, no, pagbabawal sa mga kumpanyang ito na manghikayat ng publiko na mag-invest sa kanila. At syempre, maliban pa dyan yung mga prosecution na tinatawag na kagaya nating na nabanggit kanina, na marami na ring nakasuhan at may mga nasintensyahan na rin, no? At meron nga nasintensyahan more than 400 years na pagkakakulong. Pero syempre, hindi bahagi ng SEC, although kahit papano victory ito. Pero mas gusto sana natin na walang pera na masasayang at walang pera na makuha. Kasi nga, kahit ma-prosecute sila, kahit makulong sila, kung minsan, no, wala na tayong nahahabol na pera sa mga scammers. Natangay na nila, naipamahagi o naitago na nila. Kaya nakakalungkot pa rin, no? Although meron tayong prosecution, although mayroon tayong tagumpay sa pagsasampa ng kaso. Pero mas gusto nga talaga natin na walang mabiktima. At yan po ay ginagawa natin, no, sa pamamagitan ng ating investor education na kagaya nga ngayon at tayo ay napaunlakan sa ating programa ng Up para makibahagi, no, sa usaping pangkapayapaan at pangkaunlaran. So kaya palagi akong nagpapasalamat sa ating programa kasi nga, no, alam ko nasa puso din ng ating mga kasundaluhan ang pagsiservisyo sa ating mamamayan, hindi lang pagprotekta sa kanila kung hindi ang kanilang pagnanasa na maprotektahan din yung kanilang yaman at magkaroon ng kapayapaan sa ating komunidad. Tama ka, Attorney. Sa palagay ko naman yung listahan ninyo, no, ng mga illegitimate or illegal na mga investments and investment entities na ito is consolidated naman dun sa inyong website. And sabi mo nga, ingatan natin yung yaman natin. Yung si Major Jackie, mayaman yan. Ingatan natin ang yaman ni Major Jackie, Attorney. Major, di ba? Attorney, we'll get back to you in a while. We just have some reports from our PAP units. Pero Major Jackie, before that, in the context of peace, siguro, ano ba yung nagiging role ng mandato, no, nung SEC when it comes to peace? Kasi alam natin, Major, di ba, yes, yung mga CPGs natin can capitalize and take advantage of any situation na magdidiin sa kahirapan sa ating mga kababayan. So yung mga investments natin ng ating mga maliliit na kababayan, lalong-lalo na, kapag, kumbaga, the CTG could make this as a vehicle kasi yung mga investment scams na yan, they can make them as vehicles for deception, no? For them to have leverage on their recruitment activity. So iniingatan din natin yan. That's why ang SEC, medyo mahirap lang talaga siyang intindihin ng ating mga kababayan pa because kumbaga, that's why we're having all this education, information education and awareness campaign ng mandato ng SEC para mas mapalaganap pa natin kung gaano kahalaga yung kanilang mga serbisyo para sa ating mga kababayan. Okay? So Major, meron ba tayong mga reports?
Yes, sir. At narito po ang ulat ng mga naging kaganapan dito sa Northern Luzon area. Town Hall, pinagdiwang ang National Women's Month. Kasabay ang pagsasagawa ng outreach program katuwang ang ilang stakeholders dito sa Hilagang Luzon. Tuwing buwan ng Marso ay pinagdiriwang natin ang National Women's Month. Ito ay ang pagdiriwang at pagbibigay galang sa mga karapatan at mga nakamit ng kababaihan sa iba't ibang larangan. Bilang pagsuporta sa Women's Month, ang Tactical Operations Wing Northern Luzon ay nagsagawa ng Zumba Marathon habang suot ang National Women's Month Advocacy Shirt na kulay lila o purple. Samantala, ang Enlisted Personnel Ladies Club ng Clark Air Base kasama ang kanilang advisor na si Mrs. Joanne Binag at ang kanyang butihing asawa ng Wing Commander Tactical Operations Wing Northern Luzon, Brigadier General Rocky J. Binag at kasama pa ang ibang pastor ng Tarlac Camp Gideons International ay nagsagawa din ng outreach program at Bible distribution sa Duya ni Maria Children's Home Orphanage sa Mabalacat City, Pampanga. Panimulan ito ay pagbabahagi ng salita ng Diyos na pinangunahan ni Brother Rolly Reyes. Kanyang binigyan din dito na magandang maging kaugalian natin ang pagbabasa ng Biblia dahil ito ay nagtuturo ng katotohanan at lubos na mapagkakatiwalaan at walang pagkakamali at bukod dito upang malaman natin ang kahulugan ng buhay. Parte din ng outreach program na ito ay ang pagbibigay ng Biblia at handog na pagkain para sa mga bata. Ika nga ng kanilang advisor, God is so good. God is so good to us. At yung ating mga income sa gobyerno, maganda. So, parang we have to give back. We have to give back to the community. Kung ano man yung kaya natin gawin na katawan, ay tutulong, or kung ano man. Pero, may excess tayo. Kahit hindi pa excess, out of our own money, kailangan din na talagang mag-share tayo sa ibang tao na less fortunate sa atin, diba? Kasi, yun na nga, feeling ko, less na less tayo. Tunay ngang masarap sa pakaramdam na makatulong tayo sa mga taong nangangailangan, lalo na sa mga batang kailangan bigyan ng pansin. Makikita ang lubos na kasiyahan sa kanilang mga ngiti dahil sa kanilang mga natanggap. Dagdag pa nito, kasama ko itong mga enlisted ladies club. Yan, mga misis na mga mapapalad din. Na, kaya, ngayon na, di ba, lahat tayo blessed, di ba? Medyo comfortable naman tayo sa buhay, kahit pa paano, di ba? Sa benefits na nakukuha natin sa gobyerno. So, encourage ko din ng lahat na maging blessing din tayo. Masarap din sa pakiramdam. Diba? Tsaka sabi ni Computer, bumabalik yan. Bumabalik yan. So, yung blessing tayo. Sa pangunguna naman ng STET VIP sa tulong ng CMO Town Hall kasama ang Tactical Operations Group 3, Air Force City EP Ladies Club, Miss Aura International 2021, MX3 at DES Financing Corporation ay nagsagawa din ito ng outreach program, Bible distribution, food packs, clothes, school bags, school supplies, toys, vegetable seeds at ilang produkto ng MX3. Upang malaman natin ang layunin ng STET VIP o Students Transformation Enrichment for Truth Values Integration and Promotion Incorporated, atin pong tunghayan at kapanayamin ang presidente ng STET VIP. So, through Town Hall, one of our mission partners, we're able to reach this area and be able to bring joy and happiness to the families here and to the kids. Not only to that, but also to our volunteers. As we give to others, we also enrich ourselves with experience to being able to be exposed to areas like this, to know what the community needs, and to be able to share our talents with them. So we're very grateful for the Tactical Operations Wing, North Luzon, for giving us this opportunity to be here today and to be able to share this day with our fellow kababayans. Salamat po. Isa rin sa kasamahan ng STET VIP na si Miss Chloe Ong ay mas pinili dito na lang sa outreach program ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang ama. Atin pong pakinggan ang kanyang mensahe. Nag-birthday yung dad ko and I wanted to do something special. Instead na mag-dinner kami as family, which we always do, because of my activities with STET,
nakita ko na ang daming nangangailangan ng tulong. Nagkaroon kami ng activity here before and na-touch talaga ako. Parang instead na kami yung makatulong, sila pa yung nakatulong sa amin. Parang na-realize ko na sobra kaming blessed. And kaya kami nandito ulit ngayon is para to share our blessings with the community. Kahit saan mang sulok ng mundo ay hindi pa rin talaga nauubos ang taong gustong tumulong at magbigay saya sa ating mga kababayan. Kahit saan mang sulok ng mundo ay hindi pa rin talaga nauubos ang taong gustong tumulong at magbigay saya sa ating mga kababayan. Bahagi din ng outreach program na ito ay ang pagpapatuloy ng advokasya binhi ng ating Miss Aura International 2021 na si Miss Alexandra Faith Garcia. Atin pong alamin ang kanyang advokasya. Hi everyone, my name is Alexandra Faith Garcia, Miss Aura International 2021 and Ambassador of Department of Agriculture for Food Security. So ngayong umaga po, binisita po ulit namin sila dito at namigay po ulit kami ng mga binhi para po panimula po ulit nila sa pagtatanim po ng mga gulay at prutas na pwede nilang gamitin pangkain po nila. So for food security po, gusto po namin talaga ma-attain na, alam mo yun, hindi na po nila kailangan mamili ng pagkain sa palengke at sa labas. So magtatanim na lang po sila at yun na po ang aanihin nila. Laking pasasalamat ng mga kapatid natin mula sa Sitio Batson ang mga binhaging binhi ni Miss Garcia upang panimula at mapagkunan ng pangtustos para sa kanilang pang-araw-araw. Bukod dito, marami pang ibinabahagi ang ating mga kakatuwang sa outreach program na ito. At para sa mga kapatid natin mula sa Sitio Batson ay lubos ang kanilang pasasalamat at galak sa lahat ng tulong na inaibahagi sa kanila. Tunay ngang di matatawaran at maalis ang mga ngiti sa kanilang mga labi dahil sa kanilang mga natanggap, magulang man at kanilang mga anak. Mula dito sa Clark, Pampanga para sa Amihan Reports, ako si Ray Di Villa, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran. Yan po ang ating mga balita mula sa mga kasandaluhan ng Northern Luzon. At sila po ay nakakasama natin upang maipagpatuloy na may sagawa ang mga programa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para po sa mga karagdagan at mahalagang balita mula sa Hilaga at Gitnang Luzon, manood lamang po tayo ng YouTube channel ng Taunon at gayon din po sa YouTube channel ng Amianan Media Channel. At Sir Will, ipagpatuloy natin doon sa katanungan niya kanina na ano yung contribution ng Securities Exchange Commission sa Peace and Development. Yan po. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagtatanong sa mga kasamahan natin, sir. Thank you, sir. Attorney, no? Kasi you conduct. Kasi one thing, Major, they conduct primarily financial literacy and investor education na makatutulong sa ating mga kababayan. So I think that's one contribution of SEC. But other than that, baka attorney, meron pa kayong maidadagdag regarding yung contribution ng inyong ahensya towards peace, maintaining peace and security. Siyempre naman, Sir Will, hindi pa huli ang SEC sa mga programa niya upang panatilihin ang kapayapaan at mas lalong maisulong ang pagunlad ng ating bayan. Sa bahagi ng SEC ulit at kasama na sa aming programa sa investor education, siyempre ang pagmumulat sa mga tao kung ano yung SEC o yung pagbibigay ng impormasyon sa mga tao kung ano yung SEC, kung ano yung mga serbisyo nito. At actually tayo nga ay mga online na lahat ng halos lahat ng transaction ng SEC ay online. At bahagi ng online na yan ang pagsusumite ng requirements. After registration ng mga corporations, they are required to file usually two reports. The first one is General Information Sheet o yung tinatawag nating GIS, and the second one is yung Audited Financial Statement o Financial Statement, FS. So sa GIS na yan, ang GIS kasi o yung General Information Sheet ulit ay ito yung statement ng kasalukuyang estado ng kumpanya. Kung sino yung mga officers, kung sino yung mga stockholders, kung sino yung mga directors or trustees. At sa last page niyan, meron tayong tinatawag na Beneficial Ownership Declaration.
Yung beneficial ownership declaration, no, alinsunod yan sa mga patakaran at policy natin when it comes to anti-money laundering prevention. So yung beneficial ownership declaration na yan, no, hinihingi ng SEC kung sino ba talaga yung may interest o kung sino yung may control, nagmamay-ari or may control ng kumpanya. No, maliban dun sa nakalista, either yung nakalista o hindi nakalista. No, kailangan niyang isulat dun sa beneficial ownership declaration natin, no? Kung sino yung ultimate owner or may control, no? Kung hindi man yan owner, may control sa korporasyon, o yung kung hindi man may control, yung effective ultimate control na tinatawag natin, kung hindi direkta, indirect control of the corporation o may-ari ng corporation. So isa to sa mga paraan para makita natin kung sino yung may control talaga sa corporation. At siyempre, yung pag sinabing corporation, tumatagos yan sa mga non-stock, no? Yung mga organizations, yung mga foundations, hindi lang dun sa mga nagbi-business, pati dun sa hindi nagbi-business. So, pwede natin makita doon, no, kung meron silang kaugnayan sa ibang tao na wala naman pala siya sa listahan as member pero kinokontrol niya yung korporasyon o association. No? Ito ay alinsunod nga doon sa commitment ng SEC para ma-prevent yung mga korporasyon o yung mga association organizations na bihikulo sila ng mga illegal activities. So maliban sa beneficial ownership declaration, Sir Will, no, meron tayong mandatory disclosure form na tinatawag na kung saan applicable lang ito sa mga non-stock corporations. At dito sa declaration na ito, makikita natin, no, kung saang organisasyon may kaugnayan, yung mga organization, association o mga clubs na nakarehistro sa SEC, no, upang matrace natin kung meron silang kaugnayan sa mga pinagbabawal na organisasyon o nagagamit kaya yung kanilang organisasyon para sa paglolonder ng pera o mga ibang klaseng illegal activities na pwedeng makasira sa ating kapayapaan at pagunlad. So, napakaganda ng attorney, no? Yung may ano pala. So, kumbaga, you could trace whether a member or stockholder or shareholder of a particular corporation belongs to a particular entity. Let's say, for example, baka CTG pala yan, ano? So, meron tayong kumbaga, meron tayong mechanism for that. Yes, Sir Will, no? Siyempre, mayroong penalty kapag hindi sila sumang-ayon. Kasi alam naman natin na online na ngayon, baka hindi lang nila pilapan. Pero yung measures natin dyan, no? Merong penalty in case of non-declaration. Kumbaga, kung nilagay lang nila NA not applicable, so hindi excuse sa SEC yun. At meron silang kaukulang penalty o meron silang dapat bayaran, no? Magbabayad sila multa sa SEC. Nga medyo malaki-laki din yung multa niya, Sir Will, no? 25,000 sa non-stock corporations, and for the stock corporations is 50,000, no? Hanggang sa kung tuloy-tuloy ang kanyang paglabag, no, so tinatawag nating beneficial ownership declaration, po pwedeng ma-revoke o masuspend yung kanyang corporate existence. At gayon din, yung SEC, no, alinsunod sa ating commitment at programa ng ating pamahalaan, at gayon din ng aming opisina. Meron din tayong anti-money laundering division na kung saan siya rin yung tumitingin ng mga ganitong klaseng activities na posibleng mangyari, no, sa mga corporations na hawak o sinusupervise ng SEC. Kasi attorney, natanong ko yon, di ba? Kasi for all we know, the CTGs capitalize and take advantage of all these for funding purposes, right? Especially yung money laundering, isang vehicle yan sa kanila para makapangalap kasi ng pondo for their operation. So at least meron pala yung SEC na contribution towards that. Medyo may kapantanong for attorney? Yes, sir. Ayun, nakita ko rin, sir, no, yung binabanggit ni Attorney Laos kanina na SEC check-up. Talagang napakaganda
At meron silang mga ano dito, sir, yung mga webinars, when and where to invest at mga forums. Sir, tatanong ko lang po kung meron po ba kayong mga recorded ng mga webinars ninyo at nakapost po ba yun sa website po ninyo, sir? Yes, ma'am, no? Nakapost po yan sa ating SEC Philippines, Securities and Exchange Philippines. So marami po tayong mga recorded na mga seminars doon. Maliban pa doon sa regular na ginagawa natin like sa ating opisina, no, na paliwanag sa mga bagong rehistro o kahit hindi pa bago yan, yung mga nagrehistro na hindi pa alam kung ano yung kanilang gagawin, no, kanilang i-report sa aming tanggapan. Monthly, no, nagka-conduct tayo ng seminars. So yan po ay nakalista rin, no, palagi sa ating social media account, no, SEC Philippines. So sa ating mga kababayan, palagi natin bisitahin yung ating social media account upang tayo po ay magkaroon ng kaalaman patungkol po sa Securities and Exchange Commission, and at the same time, hindi po tayo maging biktima ng investment scam. Kanina, Major, bago tayo nagsimula, binasa ko muna, nag-browse muna ako dun sa website nila. So, somehow nakabasa ako ng mga press releases nila. They're all there. May mga videos din doon and may mga, other than press releases, meron pang mga, yung sinasabi kanina ni attorney ng mga advisories on the fraudulent activities, no, yung mga fraudsters or scammers, andun din. And I also browse yung kanilang Facebook page, yung Securities and Exchange Commission Philippines. All their activities are all there. Nakikita natin. So those are platforms po na pwedeng makita, no, ng ating mga kababayan for any other further information regarding the services of the SEC. Pero gusto kong itanong, kasi ang dami natin natatanggap, Major, no, yung mga illegal lending, yung pinapautang ka kahit di mo naman kailangan, hindi mo kailangan. Tapos sa Facebook, ang daming ganyan. Yes, sir. Yung mga illegal lending na ganyan, na parang processing times 5 minutes, may pera ka na 5,000, mga ganon. How do you regulate all those pala, attorney? Meron po ba tayong mga mechanism for those? Yes, Sir Will, no? Actually, yung mga lending companies, if they want to do their business through online, so they need to have additional requirements to do that. So kailangan meron silang permiso sa SEC na mag-conduct ng online activities din. At siyempre, other than online activities, no, kung na incorporate ka as lending institution or financing institution but without necessary license or authority from SEC to do online transaction or lending business, yan po ay violation po sa SEC. At siyempre, kailangan po nating mag-ingat, no? Alam naman po natin na hindi lahat ng oras ay nababantayan po ng SEC yan. At meron din po tayong measures, although ang isang lending institution or financing institution, meron siyang authority to do their business online or even not online, no? Meron po tayong measures dun sa paniningil. Yun sa mga kapag harassment, kapag merong mga foul na ginagawa yung lending institution sa kanilang paniningil, no, pangaharas, meron silang illegal na like nananakot, like maraming mga estilo, no, na ginagawa. Yan po ay may kaukulang penalty at maliban sa penalty, po pwedeng ma-revoke ulit, no, yung kanilang lisensya para sa pagpapautang. At siyempre kapag sinabing nagpapautang po yan, meron po yung kaukulang secondary license din, no? Like for example, kung meron kang branch dito sa Pampanga, San Fernando, Pampanga, o main branch mo sa San Fernando, Pampanga, at yung branch at yung main na office na yon, meron na siyang secondary license at gusto mong magtayo ulit sa Angeles City ng branch mo, kailangan ng secondary license. So without secondary license, you may be held liable for violation of Lending Act of 2007 na may kaukulang penalty at kaukulang pagkakakulong, no? Kaya mag-ingat po tayo
sa mga kapatid po nating nangungutang, siyempre sila po yung inaalagaan natin na wag po tayong basta magtiwala sa 5 minutes, 10 minutes, oo, makakautang tayo. Baka bandang huli po, no, yung tubo at yung manner ng kanilang paniningil ay napakadugo na at bandang huli tayo po ay madalas sa bingit ng alanganin. At gayon din po sa mga lending businesses at financing businesses. So, ang SEC po ay kaibigan nyo, no? Ang SEC, kaya hinihingi po namin na sana yung paggawa po natin ng ating business ay alinsunod lang dun sa mga parameters na in-apply natin sa SEC. Wag po tayong gumaya sa iba na kapag sila po ay naniningil ay nangaharas na, nananakot na, ano-anong paraan na ng kanilang ginagawa para makapaningil. Ang maganda po sa mga lending institution or financing institution, imbestigahin din po natin yung mga kapatid natin o mga kababayan natin na nangungutang kung meron ba silang kapasidad na magbayad, no, after natin silang pinautang, upang masiguro natin yung balik ng ating puhunan, ng ating pera, at hindi yung pananakot at hindi yung mga harassment yung ginagawa natin upang makasingil. So sa gayon, no, ang SEC pa po yung mismong nakakalaban natin dahil sa illegal activity at paniningil na ginagawa. Ang gusto po ng SEC ay magkaroon tayo ng harmonious relationship, no, na tulong-tulong sa pagunlad, tulong-tulong sa pagtulong sa ating mamayan tungo sa pagunlad ng ating bayan. Naglipa na, no? Attorney and Major, naglipa na talaga yung mga illegal lending activities, especially online sa Facebook natin. Kaya ako, Attorney, di ba sinabi ko sa'yo, yung yaman ni Major, ingatan natin. Siya lang ang makakapitan natin sa mga panahon na nangangailangan. Mag-check na tayo sa SecUp, sir. Check up. Check din. Anyway, Attorney, we're running out of time right now, pero may gusto pa kaming itanong sa inyo. Marami pa. Isang gusto kong topic natin, pero pag-usapan natin sa Mother Time siguro, sana mapaunlakan niyo pa po kami, yung ating Financial Products and Services Consumer Protection Act. Ano ba yung mga tungkulin, no, ng SEC patungkol dito sa Mother Time, Attorney? But for now, any parting message po para sa ating mga tagapakinig at tagapagsubaybay? Yes, Sir Will, no, siyempre ang pangunahing panawagan lang natin sa ating mga kababayan. Sana po bago tayo mag-invest, mag-imbestiga muna. At ang SEC po ay palaging nandito. Sana po bago kayo mag-invest, magtanong muna kayo sa SEC, hindi yung wala na yung pera natin o nabiktima na tayo, bago tayo magtanong at bago tayo magkaroon ng pag-iingat sa ating pag-i-invest. At ay na-aspire po ng SEC, ni isang mamayan ay wala po sanang maging biktima. Kaya nandito po kami palagi upang magbigay ng edukasyon, impormasyon sa ating mga kababayan upang magkaroon sila ng kaalaman kung ano ba yung mga investment scam at mga investment o tamang investment na po pwede nilang paglagakan ng kanilang pera. At gayon din, panawagan na rin po, Sir Will, no, para maging masiguro namin yung tagumpay ng aming programa patungkol dun sa amnesty sa mga corporations po natin, non-stock or stock corporations na magkakaroon po ng amnesty when it comes to penalty, no, filing of non-filing and late filing of reports sa SEC po, para masiguro po natin ang tagumpay po ng amnesty ito. Panawagan po namin sa inyo na sa amnesty, no, magkakaroon po sila ng reduction of penalties kung meron man po silang penalties, at sana din po mapayaran o masettle o magawan nila ng paraan upang maging matagumpay. Ito po yung purpose ng SEC, para tulungan po lahat ng korporasyon, hindi lamang po yung malalaki, kundi lalo na yung mga maliliit na korporasyon, organizations na alam po natin na imbis na pantulong na nila sa kanilang kababayan o isang pondo na yan sa kanilang organisasyon, ay naibabayad pa po sa SEC bilang penalty. Kami man po ay masakit ang aming kalooban na tanggapin yung inyong penalty, pero wala po tayong magagawa in order for the organizations or for the corporations to learn their lesson in not filing or having filed requirements, late requirements, no. Kaya
sana po i-avail po natin ang amnesty na inaalok po ng SEC sa ating lahat. So maraming salamat po, Sir Will. For sure, sa yung maraming nakikinig sa atin, attorney, no, na i-avail talaga yan because an opportunity na to di ba? Para yung mga penalties natin for non-submission or late submission of reports or whatever, even for registration, medyo mabawasan ng konti. So maraming salamat. That was Attorney Richard Arlaos po, ang Director po ng Securities and Exchange Commission Tarlac Extension Office, discussing with us yung capital market development and investor protection. Major? Yes, Sir Will. Talagang napaka-interesting yung talakayan natin kanina. No? At hindi dahil sa bitin yung oras natin, hindi na rin natin nayaya yung ating mga kasamahan na alam ko may mga inihanda rin silang mga katanungan. Pero siguro po i-reserve na lang po nila para sa mga susunod pa nating programa at pwede rin po nilang itanong sa mga website ng SEC. At Attorney Richard Arlaos, Director Securities and Exchange Commission ng Tarlac Extension Officer, maraming salamat po sa inyo, sir, sa pagpapa-unlock ninyo sa ating programa ngayon bilang resource speaker natin sa Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Northern Luzon Program. At maraming salamat din po sa inyo, Sir Will, Director William L. Beltran, Regional Director ng Philippine Information Agency ng Region 3 at sa lahat ng mga kasama natin sa programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Northern Luzon. At dahil po sa pamamagitan ng ating programa, nakakarating po sa mga lalayo at liblib na lugar ang ating impormasyon. At marami pa po tayong mga programang pangkaunlaran, kaya tayo ay may ganitong programa, ang Up Northern Luzon, nang sa gayon ay magkaroon ng kaalaman at napapaliwanagan ang ating mga mahal na kababayan kung ano ang dapat nilang gawin at kanino po maaring lumapit upang sila ay matulungan. At alam po nila na mahal na mahal po natin ang ating mga kababayan at handa po tayong tulungan sila sa kanilang mga kailangan, lalo na sa mga nais manumbalik sa ating pamahalaan. At wala po tayong ibang pinangarap kundi mamuhay ng maayos at maunlad kasama ang ating mga mahal sa buhay. At sa muli, magandang hapon po at magpalain po tayong lahat ng pong may kapal. Maraming salamat po, ma'am. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Maraming salamat din po sa ating panauhin at mga taga-antabay. Mula sa Taunon, ito po ang programang Up Northern Luzon para sa patuloy nating pagtutulungan upang isulong ang kapayapaan at kaunlaran. Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Thank you very